kapakanan ng kapwa laging mangunguna. Bida sa salita at bida sa gawa, subok ng matatag, anumang hamong iharap. Radyo Bida 882, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay, katuwang sa mapayapang pagpulong tungo sa pagbangon, pag-unlad at pagsulong. Radyo Bida 882, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang gabi sa mga tagapanginig ng DXMS Radyo Bida at ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Araw po ngayon ng Huwebes, October 2, 2014. Ito po ang pang-21 beses na pagsasahimpapawid ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mga kaibigan, ka-network at sa aming mga tagapakinig, ugaliin po nating sumuporta sa usapang pangkapayapaan. Ayan, tama ka dyan, kasamang danga, dahil sa pamamagitan ng pagsuporta sa usaping pangkapayapaan ay maaaring makatulong tayo sa pag-usad ng peace process sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at gobyerno ng Pilipinas. Kaya naman sa aming mga tagapakinig, mga kaibigan at ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi dito po sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mapia Magabi, Fio Kulungunon. Ako po si May Pagco. At ako naman po si Idang Akad. Kami po ang makakasama ninyo sa isang oras na takalayang hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Noong nakarang Huwebes, mga ka-network at mga kaibigan, atin pong napag-usapan ang iba't ibang mga activities na ginawa ng ating mga kasamahang sa civil society organizations na sumusuporta sa kasalukuyang proseso na pinagdadaanan ng draft Bangsamoro Basic Law sa Congress. At pinakinggan din natin ang ikalawang bahagi na ginawa ng Community Peace Forum ng Kutawato Multimedia Network patungkol naman sa Bangsamoro Basic Law. At hindi napakinggan kasamang dang yung iba-iba pang maging katanungan patungkol doon sa may tatatag na Bangsamoro government. Nagkaroon din ng katanungan kaugnayan dito sa wealth sharing, maging papel na gagampanan ng kababaihan at pati na rin ng representasyon ng mga kapatid nating indigenous people sa Bangsamoro government.
Kaya samahan niyo po kami at kasama rin dito yung mga consultations na ginawa ng Community Peace Forum na ginawa ng ating kasamahan sa UNIFIL, ano? At yun nga, ginawa nila yun sa may iba't ibang barangay dito sa Cotabato City. At syempre, pagpapatuloy nung talk shop series on understanding the Bangsamoro Basic Law na ginagawa naman ng IAG at ng CAS. Tama ka, kasamang May. Talaga namang walang katumbas ang suportang ipinapakita ng mga kasama natin mula sa hanay ng CSOs upang patuloy na makapagbigay ng wastong impormasyon at kaukulang intensyon sa usaping pangkapayapaan. Isa ito sa mga kontribusyon upang matagumpay at matiwasay na may sa batas ang Bangsamoro Basic Law at upang siguraduhin alam ng lahat ng particular na ang mga lokal na komunidad ang bawat detaling na napapaloob sa BBL kasamang May. Kaugnayan nga nito, ating mapapakinggan ang ilang sa mga naging kaganapan sa ginawang Community Dialogue Forum ng UNIFIL Women. Mapapakinggan natin kung ano-ano ba ang mga naging katanungan kasamang May mula sa barangay level. Importante ito dahil ito ang mga saluubin na mga hindi gaano nakakakuha ng access at gustong impormasyon patungkol sa BBL. At tama ka dyan, kasamang Dang. At talaga namang nakikita natin na aktibong-aktibo yung ating mga kasamahan sa Comunet. At syempre, hinihikayat din natin yung ating mga tagapakinig na makilahok sa usaping ito para hindi naman na mahuli doon sa mga updates ngayon about sa peace process at manatiling updated sa mga impormasyon. At upang makilahok din sa usapan nito, ay naanyayahan po namin ang aming mga tagapakinig na pwede nilang maipaabot ang kanilang katanungan, opinyon, saloobin, o mga suggestion o mga reaksyon nila dito sa updates natin. Updates sa peace process. Maaari po kayong mag-text sa mga Comunet mobile numbers para po sa Smart 0998-169-0597 at para naman po sa Globe 0915-454-8554. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay ganap ng alas 7:36 na po ng gabi. At yan, susunod naman po ang Bangsamoro News Updates. Bangsamoro News Update. At sa ulo ng ating mga balita, Switzerland, pinamumunuan ng panel sa Transitional Justice. Pamilyang naglalaban sa North Cotabato, humanap ng paraan upang matuldukan ang kanilang paglalaban. Balita Bangsamoro. Bangsamoro News Update. Switzerland, pamumunuhan ang panel ng Transitional Justice. Aktibong nang kalahok ng Mindanao Peace Process ang bansang Switzerland matapos nitong pamunuan bilang chair ang Transitional Justice and Reconciliation Commission o TZRC na siyang tatalakay sa mga pang-aaping nagawa ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng tropa ng gobyerno. Pinangungunahan ni Mob Blicker ang TJRC na opisyal na nabuo noong ika-27 ng September sa Kuala Lumpur, Malaysia. Si Mob Blicker ay ang Special Envoy ng Swiss Federal Department of Foreign Affairs, parte ng TJRC na ng mga mekanismo ng GPH Peace Panel at ng MILF na mag-implementa ng normalization, kabilang na ang decommissioning ng mga MILF fighters. Sinimulan ng pag-uusapan ng GPH at ng MILF panels ang decommissioning process
na siyang susi sa pagtatapos ng kaguluhan at magdadala ng kapayapaan sa Mindanao. Ang TZRC ang siyang magiging task force for dealing with the past and the prevention of atrocities. Pangunahan ni Cecilia Jimenez na ang GPS site at si Ishaq Mastura naman sa MILF. Magkakaroon ng official launching ang TZRC dito sa Cotabato City ngayong Sabado, October 4 sa Jihan Hall Al Noor Hotel mula alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Balita Bangsamoro. At para naman sa mga karagdagang balita, narito po si Tu Alfonso live po sa field. Sir Tu. Yes, Priya, dang pamilyang naglalaban sa North Cotabato humanap ng paraan upang tuluyan ng matuldukan ang kanilang paglalaban. Nagkasundo sa isang mapayapang paraan upang tuluyan ng matuldukan ang idwa ng naglalabang pamilya sa Alyosan, Cotabato sa ginawang pag-uusap noong September 24 na ginanap sa Barangay Villarica, Mitsayap, Cotabato na magitan ng grupo ng United Youth for Peace and Development o UNIPAD at Local Initiatives for Peace and Development o LIPAD Mindanao, katawang local government unit ng Alyosan, 7th Infantry Battalion ng Philippine Army, Bangsamoro Islamic Armed Forces ng Moro Islamic Liberation Front o BIAF, MILF at iba pang mga concerned individuals sa pagsasaayos ng ridok ng pamilyang Minanimbong at Dagandas na nakatira sa barangay Tunganuan, Alyosan, Cotabato. Ayon sa Executive Director ng Lipad Mindanao, Hamza Landayan, matagal nang di nagkakasundo ang dalawang pamilya dahil umano sa alitan ng lupa. Nahirapan man ang Lipad Mindanao sa pag-facilitate ng pag-uusap, ngunit nakitaan din ng sinseridad ang dalawang pamilya kung kaya't naisagawa ang pag-uusap. Sa pag-away noon ng pamilyang Minanimbong at Dagadas ay kapwa nawalan ng mga mahal sa buhay ang kanilang mga pamilya, nasunugan ng bahay at marami pa ang mga nagsilikas. Nag-facilitate si UNIPAD President Rahib Kudto at anya may 7-point decisions na napagkasunduan, ngunit tumanggi muna itong isa publiko. Naroon din sa pag-uusap ang MILF representatives na si Nayang Timan, gayon din si Mayor Vicente Soroque Jr. ng Alyosan Municipality at Engineer Noldin Uyod, Project Manager ng NIA MMIPC 2. At kasama dito si Samad Idol ng Lipad Mindanao. Kabilang din sa dumalo, May at Dang sa pag-uusap ang representatives ng LGU Pagalungan sa pamamagitan ni Administrative Officer Dato Jainuddin Mama Sabulod at Mayor Dimasalang Mamayog or Major Dimasalang Mamayog ng 7th IV Philippine Army. Gayon din ang Non-Violent Peace Force at iba pang civil society organizations. Sinabi ni Hamza Landayan na ang programa ay sinuportahan ng The Asia Foundation o TAF at ng UNIPAD. Inaasahang magkakaroon ng isang kanduli ang dalawang pamilya upang tuluyan na ngang mawakasan ang kanilang di pagkakaunawaan. Sa iba pang mga importanteng kaganapan, May at Dan, nais nating ipaabot ang ating pagbati ng Advance Eid al-Adha sa darating na Sabado sa lahat ng mga kapatid nating mga Muslim. Ako si Tualin Alfonso, nagulat para sa Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Salamat kasamang Tu. Balita Bangsamoro. Atin pong napakinggan ng mga naging kaganapan sa loob at labas ng Bangsamoro. Bangsamoro News Update. Ayan. Mga kaibigan, natin pong napakinggan yung yung panayam na ginawa ng ating ka-network sa iba't ibang mamamayan dito sa Mindanao. Kasama ang Tama ka dyan. tungkol dito sa kanilang mga panawagan at kanilang mga opinion sa loobin tungkol sa draft Bangsamoro Basic Law ngayon na nasa Congress na ito. Ito ay nakalap ng ating mga ka-network mula sa Kumulat. Ating pong pakinggan ang kanilang mga saloobin at panawagan. Ano yung
masasabi mo ngayong nasa Kongreso na yung Bangsamoro Basic Law? Sa akin lang, as personally, just wait and see na lang kung anong magiging result. We don't have any against naman sa Bangsamoro, pero kung anong magiging result, doon na lang din. Yun naman talaga yung isa sa nakalagay doon sa roadmap. Dapat talaga ito ay dumaan sa isang legal na proseso at nasa Kongreso na ngayon. At katunayan nagkaroon na rin ng joint session ang Senado at saka Kongreso. At yung iba naming mga kasamahan sa Bangsamoro Transition Commission ay nakaupo doon sa ginawang public hearing initially. Pero actually, yung 76, hindi ako magkakamali, 76 na ad hoc committee member ng Congress ay magkakaroon pa ng mga public consultation at isa yata sa pupuntahan nila ay ang Cotabato City at yung mga island provinces pa. At kasama nga doon sa kanilang pupuntahan din, halimbawa sinabi rin nila yung si Rufus Rodriguez, siya yung chair ng committee sa House ngayon na humahawak doon sa draft BBL, ay lahat ng sektor ay tatanungin nila ulit. Sana maprobahan na kasi maraming umaasa sa ating, lalo na ngayon sa mga kabataan, maraming umaasa sa atin na mapermahan na yung BBL. Ang masasabi ko lang, sana maaprobahan kasi alam naman natin ang sitwasyon natin dito sa Mindanao. Since 1980 dumating ako dito as a Christian. Nangyayari, may mga gera, 'di ba? So ayaw na natin 'yun na mangyari pa. Masaya kami kagaya ko na masaya ako dahil magkaroon na ng wakas yung hidwaan dito sa Mindanao. So sana maaprobahan ng madaling panahon. Sana tagumpay itong basic law, lalo na itong pinaglalaban ng Bangsamoro people. Kailangan nating ma-achieve ito kasi kaming mga tao dito sa Mindanao na dito na pinanganak at Kristiyano, ang gusto namin ay magkaroon ng total na katahimikan. Kasi sa nangyayaring ang giyera dito sa Mindanao, wala pong nanalo. Puro talunan po, lalong-lalo na ang sibilyan. Siguro pag na-achieve natin itong Bangsamoro Basic Law, magtatagumpay ito, maaring ito na ang panahon na sinasabing lahat tayo panalo sa Mindanao. Walang talunan. Siguro, sa tingin ko kasi na parang na-emphasize naman ang mga tao ngayon ay nalalaman lang kung ano talagang Bangsamoro Basic Law. Siguro mananalo ang yes. At saka yan din ang saloobin ko. Sana inshallah manalo ang yes. For the sake of Bangsamoro people. And that's for the sake of the people here in Mindanao. Sa tingin mo ba maaprobahan ng Kongreso ang Bangsamoro Basic Law? Bakit din? Parang maaaprobahan na siya kasi maraming mga sumusuporta sa BBL. Siguro maaprobahan yan kasi alam naman natin na yung marami naman pong sumusuporta diyan. Tingin ko maaprobahan ng BBL kasi maganda naman kasi itong kadudulot niya para sa lahat ng Bangsamoro. Para sa akin, kung gano'n naman kalakas yung parang rally ng BBL, makukuha naman nila yung simpati ng lahat ng nasa community. Siguro may posibilidad naman na ma-approve. Sa tingin ko ma-approvean dahil malinaw na in-emphasize ng mga ating kagaya nito sa aming barangay. Meron tayong forum ngayon about sa Bangsamoro Basic Law. Ngayon, very clear, transparent, naintindihan ng mga community namin kung ano yung Bangsamoro Basic Law. Hindi ko po alam kung kailan siya maaprubahan dahil may naunang malaking bill rin ngayon na nakasalang, yung ating 2014 budget na nauna na at sumunod yung basic law. Pero yung parati nating sinasabi batay doon sa ating roadmap na sana ito ay madaliin para magkaroon ng pagkakataon yung Bangsamoro Transition Authority na i-establish niya yung transition period na iyon para doon sa paghahanda natin sa 2016 full-blown Bangsamoro government. Ano yung iyong rekomendasyon o masuggest mo para mas mapaintindi pa sa lokal na komunidad yung Bangsamoro Basic Law? Alam mo, kagaya ngayon mayroon kami ditong dialogue dito sa barangay namin. Ito, malaking bagay ito na nangyayari kasi ma-inform natin o mapaintindi natin sa mga tao na ganito pala ang laman ng Bangsamoro Basic Law. Kung maaprubahan na, aware na tayo na yan pala ang nakapaloob sa Bangsamoro Basic Law. Kagaya nga sa nangyari ngayon dito, karoon ng conversation. So maganda, barangay-barangay, kumbaga bumaba talaga sila sa level ng barangay. Mas naiintindihan ng mga nasa community, hindi lang yung mga nasa taas lang. Siguro po doon sa batay sa EO 120 malinaw po
isa doon sa mandato namin sa Bangsamoro Transition Commission ay yung pagpalaganap nga po, una yung Framework Agreement on the Bangsamoro, yung 4 na annexes, at ngayon po nandito na yung BBL. Actually, lahat po kami sa hanay ng DTC, kasama yung mga staff din, ay nag-ikot-ikot na rin sa mga bayan-bayan at nag-a-attend ng ganitong mga forum, either community, barangay, kung saan kami kailangan, para ipaliwanag talaga sa mga tao, para mabigyan sila ng pagkakataon na maintindihan ito at magiging makabuluhan later on yung pag-participate nila sa plebiscite kung boboto ba sila ng yes or no. May panawagan po ba kayo o mensahe sa Congress hinggil po sa issue sa Bangsamoro Basic Law? Base sa sinasabi ko kanina, nananawagan din tayo na sana suportahan nila kasi sa kanila naman yung bola, 'di ba? Kumbaga sila ngayon ang gagawa o mag-approve na para sa atin lahat dito sa Bangsamoro kung ano man mangyayari. Ang ibig ko sabihin na nasa kanila ang bola kung aprobahan nila na maging matiwasay o maging wala ng gulo na mangyayari dito sa Mindanao po. Sana okay na ang BBL, sana mapanatili ang kapayapaan sa Mindanao. Yun lang. Siguro po, syempre, yung panawagan ng lahat din talaga na dapat tutukan ito ng Kongreso dahil alam po natin na ito po ay dumaan na po sa 4 na dekada na digmaan at 17 taon po ito ng proseso ng negotiation. Mahaba-haba po at marami pong ininvest. Hindi lamang propiedad, kundi buhay yung ininvest para magkaroon nito. At inasahan natin yung Kongreso na gagawin niya yung kanyang part bilang taga-enable o bilang magsasakampanyarihan noong Bangsamoro Bill. Tinig ng Kapayapaan. Ayan, ang napakinggan po natin ay ang mga saloobin at panawagan ng iba't ibang mamamayan dito sa Mindanao hinggil sa usapin ng pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Ayun no, napakinggan natin na kasamang dang na napaka-positibo nung mga mamamayan natin dito sa Mindanao patungkol dito sa draft Bangsamoro Basic Law, lalo na't nasa Kongreso na siya. At inaasahan nila na kung maaari aprobahan ito ng Congress. Yung kumaga pa tinutulak, kumaga nanghihikayat na aprobahan ito ng Congress. Oo nga, optimistic ang ating mga mamamayan na sa kabila nung nangyari noon ay maging sila man ay Kristiyano o anumang kanilang tribu ay suportado nila ngayon ang BBL dahil alam nila na ito yung magiging solusyon sa problema natin dito sa Mindanao kasamang May. Kahit na nagkaroon pa ng mga delays parang kumbaga pa ganun talaga sa buhay natin may pagsubok pababa at paakyat, gulong ng palad ka, sabi nila. Pero maganda pa rin dahil sa kabila ng mga pagsubok na yon, kahit na parang nararamdaman natin na paminsan parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Pag merong nanghihikayat sa'yo na, sige, tuloy mo lang yan. Lalo na pag maraming sumusuportang nakikita mo at nagbibigay lakas ng loob sa inyo. Yes, mas lalo kang, kumbaga pa, mas lalong nagiging positibo yung negatibo mong aspect, Ayan. At sa punto pong ito, magbabalik po ang Bangsamoro ngayon tinig ng kapayapaan, makalipas po ang ilang mga paalaala. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo mare, simula nang napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi.
Alamin ang nilalaman ng Bangsamoro Basic Law. Unawain ang mga probisyon nito sa tulong ng mga eksperto. Makiisa sa Bangsamoro Basic Law Talk Shop Series. Live sa tanghalang Michael Clark, Notre Dame University, Cotabato City. Alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At mapapakinggan sa DXMS Radyo Bida Cotabato City at DXND Radyo Bida Kidapawan City. September 18, Political Autonomy and Bangsamoro Government. October 1, Fiscal Autonomy, Wealth Sharing and Economy. October 3, Justice, Policy and Security. October 14, Basic Rights and IP Matters. And October 16, Transition and Plebiscite. Lumahok sa talakayan, sumali sa usapan, magtanong at maging maalam. Bangsamoro Basic Law Talk Shop Series. Magkasamang hatid sa inyo ng Institute for Autonomy and Governance, Konrad Adenauer Stiftung, Notre Dame University at ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bangsamoro Basic Law Talk Shop Series. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay ganap ng 7:54 ng gabi. Mga ka-network, sa punto pong ito atin pong pakinggan ang mga naging kaganapan sa ginawang Community Dialogue Forum ng Unifil Women sa ilang barangay, kaugnay pa rin ng layuning makapagkonsulta ng mga lokal na komunidad tungkol sa mga nilalaman ng draft Bangsamoro Basic Law. Atin pong pakinggan ang kanilang ginawang dialogue. Kung nandiyan na yung Bangsamoro. Naman sana ang ano ko kasi curious ako kung halimbawa kagaya namin mga Christian kami. So baka mamaya Sharia ang gagamitin, di ba? Sa Bangsamoro, di ba? So yun sana ang inano ko kanina. Sabi ko, na paano tayong mga Christian na ito na yung Bangsamoro? So ano tayong pupunta na yung batas na gagamitin, di alam naman natin kung Bangsamoro ang pag-usapan. So, i-apply talaga dyan yung Sharia, di ba? Oo, so, maraming salamat po. Gaya ng mention ko kanina, Kagawad, yung pong mga kapatid namin mga Christians, as far as justice system and other concerns, respected po yung mga basic rights. At katulad dun sa tinatanong ninyo, ulit-ulitin po natin na ang Sharia po ay para sa mga Muslims only. Sa mga IPs, meron ding traditional or tribal justice system at meron pa pong alternative dispute resolution. Pero ang mekanismo po nito ay kailangan pong enrich ng Bangsamoro Parliament. Existing po yung local courts, andyan po sila. Hindi yan sila na-abolish. Even then, ang judicial review ng Supreme Court ay intact pa rin. Sige, maraming salamat. Medyo ulitin ko, 4 yung na-mention kanina para maalala natin. Sharia para sa mga Muslim, tribal justice system para sa ating mga kapatid na indigenous people, at meron din tayong pangatlo, yung alternative dispute resolution. Ito yung mag-address sa mga issues natin, no? Ito yung maghawak ng mga conflict. Meron din local court na sabi nga yan, yung existing natin ngayon ay hindi siya maaaboli. So, klaro ho yun, no? Sige, meron tayong pangalawang katanungan. Galing siya kay Sam. Ang tanong is, maraming nagsasabi na kapag daw po na-implement ang DBL, ay ang mga nasa itaas lang po ang magkakaroon ng mga benefits. Kami mga sibilyan ay walang mapapala. Meron pa siyang pahabol. Please don't mind it, Sir Madam. Kasi ang usap-usapan po ito, gusto ko po malaman kung ano ba talaga ang totoo. Thanks. More power sa BBL daw. Naku, napakagandang clarification, no? Sinong sasagot po mula sa ating mga resource speaker? Ang yan ay hindi totoo. Alam po niyo ang negosasyon ng gobyerno ng Pilipinas at ng Islamic Revelation Front. Nakaangkol po doon sa tinatawag inclusive. Di ba pag in-interview po natin, in-interview po ng media sina Ferrer, si Iqbal, at iba pang matatas na pinuno ng MILF, pati na rin si Pinoy. Parati po napapanggit nila ang usaping pangkapayapaanan. Anong magbunga nito ay inclusive. Ang ibig sabihin ng inclusive para sa lahat. Kasama po na yung gobyerno. Ang pakikialam po ng nakakarami ay nasasama po doon sa inclusive. Nakita mo yung presentasyon. Yung presentasyon kanina, meron po mga percentage ng mga representative district. Okay? Ang sistema po dito ay napakaganda. Ang tao po ay may
may daan, open po, nakabukas ang pintuan, na kung siya talaga i-qualify, may pagkakataon siya na makilahok dahil po dun sa sistema ng parliamentary system. Sapagkat hindi po ibubuto dyan ang presidente o ano pa man dyan. Ang ibuboto lang yan, assemblyman doon sa parliament. So kung sino man yung mapagkasunduan ng nasa district, halimbawa Cotabato City, sa BBL po, na distrito ito ng tatlong district po ang Cotabato City sa ayon sa BBL. Ngayon ang mga taga-district na yan, magpupulong-pulong sila kung sino yung ipalaban nila na kakandidato para sa kanilang distrito na magiging assemblyman sa kanilang district. Ngayon, hindi po obra yung kagustuhan lang ng isang makapangyarihan. Sapagkat ang binigyang lakas dito ay yung mamamayan sa distrito. Sapagkat sila mismo ang ahalal na kanilang representative sa distrito na yon upang magiging assemblyman na lalahok sa parliament. So di po ba maliwanag? Hindi po totoo yung mga nasa taas lamang. Sapagkat ito ay para sa tao. May pagkakataon ang mga tao na halal. At dito ay magkakaroon na tayo ng sistema natin sarili na itong tinatawag electoral, na hindi nauubra yung mga kapangyarihan ng bawat makapangyarihan na imamanipula niya, sapagkat diretso na ang Bangsamoro government na titingin doon sa elections. Okay? So masutan, makikita natin po sa introduce nila na talagang hindi totoo. At yung katanungan niya, na-verify mo ba na itanong mo? Sa palagay ko ngayon lang na itanong yan. At maraming usap-usapan na sa barbero na umusbong mga ganyan. Hindi po dapat tayo maniwala sa mga usapang barbero sapagkat yan po ay malayo sa katotohanan. Ang tingnan po natin yung naitalaga at naisulat sa BBL. Pinitiyak po ng GPS at ng MILF ang nakasulat sa BBL patungkol sa paghalal ng mga leader sa Bangsamoro ay talaga pong pinanday katulad ng sinabi ni Pinoy. At ng lahat ay makilahok, yan po ang prinsipyo na tinatawag na inclusive. Kaya baka po may dagdag ang aking mga kasamahan. Opo, tama po yung sinabi kanina na napaka-inclusive po at actually po, isa po doon sa general principles and policies na po yung democratic political participation. Wherein kahit po yung mga marginalized sectors, katulad ng mga kababaihan, na binanggit po kanina, na madalas ay lalo na doon sa mga formal political structure ay hindi tayo represented, ay magkakaroon ng assurance dahil allocated po yung resources for women, for example, ito sa marginalized na sektor ng ating lipunan. At hindi po siya magtatapos doon sa binanggit ko lang ng mga sektor ng IT, ng women, at ng settlers, kundi po habang yung parliament ay gusto rin i-expand na resources na ito para yung iba pang mga marginalized sectors, halimbawa yung mga person with disabilities, yung ating mga kabataan, at yung mga ating mga district na mga community ay ma-represent sa parliament. So, sa pansamantala, ito pa lang muna po yung gagawin. So, mahalaga nga po yung sinabi kanina na dapat po, dahil halimbawa ang Rosary Heights 7 ba ito? Ay nakalagay po siya doon sa second district. Tinitingnan ko po yung aking kopya noong pag-redistricting. So meron pa po kayong assured na isang seat doon sa single member district na uupo na siya po kakatawan sa inyo sa parliament dahil ang Cotabato po ay allotted for 3 seats po. 3 district seats po. At yung batayan po, bakit po tatlo yung naalot, samantala sa probinsya ng Maguindanao, malawak ang province of Maguindanao, 24 yung municipality niya ay 6 lang yung district. Ang binasayahan po natin dito yung population. Marami na po ang tao sa Cotabato City. Ang mga tao nito po ay nanggaling sa iba't ibang bayan ng dalawang tuluyan at dito na po yung kanilang recruit center. Lumaki po yung population ng Cotabato City. Kaya ang ilang barangay po ay nasa second district. So, magkakaroon po ng boses yung inyong barangay sa parliament. At syempre, yung inyong kinatawan sa parliament ay hindi nyo pwedeng pabayaan. Kaya importante dito yung participation ng mga mamamayan. Na maiwasan, hindi siya magiging korapot at na maiwasan na dapat
at yung mga proyekto at programa ay talagang makarating sa inyo. Kaya mahalaga po dito yung sinabi nila, unity principle political party. Lalo na doon sa mga political party ay tatayong later on. So hindi lang po reserve seats, pwede pa ninyong aralin yung political party formation dahil kanina ayon sa pag-explain na kapag halimbawa yung political party ay hati noong boto ay makukuha niya, malaki yung chance na po na makakuha rin ng hati na reserve seat sa parliament na yun. At dahil hati, halimbawa yung makukuha niyang reserve seat sa parliament na yun, merong pagkakataon na baka magmula sa kanila yung uupo bilang chief minister. So hindi po nakasaad dito na porque may reform capability ay automatic siya po yung uupong chief minister. Bawat sektor po, baka yung kababaihan, malakas yung kanilang political party, ay hindi natin inaasahan siya yung uupo bilang chief minister. So ganito po ka-inclusive ito dahil i-a-address nga po niya yung unrepresented na mga tao. Ito po yung problema ng ating sistema. Sino po yung nakakaupo lang sa mataas, yung may baril, yung may pera, yung maraming sasakyan, at kaya kayong influensyahan at bayaran. So ngayon po, inaral ng gobyerno natin paano i-address yung ganitong sistema. Kaya tinabot ng po na yung degree of governance sa Bangsamoro. Meron tayong ibang pamamahala sa Bangsamoro na tatawagin para i-address po yung mga marginalization na kung saan yung unrepresented ng mga sektor ay may represented. Ang sinasabi po namin, halimbawa, di ba ito North Cotabato, pag binoboto nila si Governor Lala, binoboto pangalan. Pero pagdating sa ating hindi po, yung pangalan ng political party po. Sa political party na po yun, meron po mga naka-shortlist doon na sila po yung kakatawan noon. At syempre, dapat maingat rin halimbawa yung mga political party na yun at yung mga miyembro na napipili kung sino ba yung tamang tao na yun na paupuin mo. So yun po yung kagandahan. At ang kagandahan pa po nun, pwede nyo pong talsikin yung inyong kinatawan, yung government of the day. So ito po yung kagandahan ng ministerial form of the government. Sinasabi po dyan, halimbawa si Chief Minister ay isang kurakot. Automatic po, sa 2/3 vote ay pwede pong tanggalin si Chief Minister ng member ng parliament. So mag-election ulit para pag-usapan sino po yung susunod na Chief Minister. Ako po yung sinabi ni Commissioner Roy at ni Prof. Nabiangkan. Meron po isang malaking oportunidad na nasa atin ngayon para maiwasan po itong tinatawag natin yung mga nasa taas ng mag-beneficio. Una-una po yung paggawa ng Bangsamoro Electoral Code. Pagkatayo po ng Bangsamoro Transition Authority, isa sa kanilang malaking task ay gumawa ng Bangsamoro Electoral Code. Dito po ngayon ipapaloob yung party system natin. Na kung saan kahit tayong mga hindi maganda mga pedigree, ibig sabihin, hindi tayo pamilya ng mga politiko, hindi tayo pamilya ng mga dato, hindi tayo mayayaman, pero kung meron tayong mga leadership skills, meron tayong magandang partido, may papanalo ng partido natin, andito sa atin yung pagkakataon na pwede tayong maging leaders. Isa pong halimbawa lamang naibigay ko katulad sa kaso ni ex-Prime Minister Mahathir ng Malaysia. Alam niyo po ba na si Mahathir ay hindi siya dato? Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Pero in spite of his humble origins, he ruled Malaysia for 21 years as Prime Minister. Dahil membro siya ng UMNO, isang magandang partido sa Malaysia, kaya kahit na maliliit na tao ay may oportunidad. Yun ang importante naman magkaroon tayo ng opportunity, pare-pareho yung mayaman at mahirap, magkaroon ng oportunidad na umangat. At idagdag ko lang po ang auditing po, yung pag-audit ay concurrent power, shared power ng central government at ng national at ng Bangsamoro government. Meron po tayong power na i-audit. Kung meron po tayong mga officials na makita natin tiwali, hindi na po natin kailangan pang mag-request pa ng special audit sa Manila. Although, i-respeto naman natin yung competencies ng national COA. At ang kagandahan po ng parliamentary
yung redress mechanism. Halimbawa, isang minister na sa tingin natin ay tiwali, actually madaling patalsikin ng parliament. Even yung chief minister, pag meron ng pag wala ng confidence ang parliament, by vote of 2/3, matatanggal ang government of the day. Kasaling na rin doon ang chief minister at ang mga ministers na nagko-constitute ng executive authority. So, alam mo, katulad ngayon, no? Example na lamang, kung meron isang secretary na nakikita ito sa national level, na tiwali, hirap na hirap ang Kongreso at ang iba pang mga opisina na papanagutin ito dahil kahit pa pag-resign lamang ay sasabihin niya, I enjoy the confidence of the President. Wala na. Hindi naman siya mapipilit ng Kongreso at iba pang mga opisina na patalsikin dahil ang sistema ngayon ay presidential military. Sa kaso ng parliamentary, pag meron isang ministro o mga officials na tiwali, dahil ang executive at saka legislative isang parliament ay isa lamang, madali po ang tinatawag na redress mechanism. Madali po ang magpatalsik ng mga tiwali. Pag nakuha mo ang consensus ng parliament, even ang chief minister and his government can be voted with no confidence and then reconstitute again for another government. Yun po ang isang advantage ng parliament. Maraming salamat. Meron din po tayong additional pa dito ng mga katanungan, no? Pero nasagot naman yung tanong, no? Tulad nga ng sinabi, hindi yung totoo. At saka transparent, at saka inclusive yung proseso. Tulad nga ng sinabi nila, may mga representasyon mula sa iba't ibang sektor at distrito. At ang ini-ensure nitong Bangsamoro government is yung good governance at saka transparent at equal representation, no? Sige, meron pa tayong mga dalawang katanungan dito na binigay. Ito, ay galing ata ito sa mga manggagawa, no? Sa hanay ng manggagawa. Ay katotohanan ba na kung ma-implement na ang BBL ay maalis na ang mga empleyado ng mga taga-ARM? Ito ho yung pangatlong katanungan natin. Sino ho ang unang sasagot? Yung pagtatanggal po ng mga empleyado ng ARM, hindi po yun kaagad-agad. Doon po sa ginawa natin provision, doon sa transition na implementation, meron po phase, may mga phases po yung pagtatanggal, in-ensure po na halimbawa po yung covered ng civil service ay in-ensure po yung kanilang karapatan, at yung halimbawa yung mga talagang pa-retire na rin ay meron pong nakalaan na ibibigay sa kanila batay po doon sa isinataad ng ating salitang batas. At syempre po doon sa mga provisional o yung ating mga casual employee, ating mga automatic po talagang matatanggal yun sila. So yun po yung mga yun po yung makikita natin doon sa lalo na doon sa transition na nagagawin ng Bangsamoro Transition Authority. Ito yung aking pananaw lang. Pero posibleng mangyari. Alam po nyo ang MILF na nakikipag-negotiate sa gobyerno ng Pilipinas. Karamihan po sa kanila combatants. Karamihan po sa mga combatants sa haba-haba ng panahon hindi po ito nag-aral. Wala pong nakatuntong dito ng kuliyo. Mangilan-ilan lamang. Ngayon, pag tinanggal mo lahat ng empleyado, sino papalit? Practical ba napapalit yung maski grade 1? Hindi. Yan ang mayari. So, yan po ang pinaka-practical na sagot doon. Hindi po kailangan tanggalin. Ang MILF po nakipag-negotiate sa gobyerno para po sa lahat. Para po sa bayan, para po sa Mindanao. Para po sa mga tao sa Mindanao. Ngayon po, hindi naman siguro practical na pag naupo ang Bangsamoro Transition Authority o pag meron ng Bangsamoro government ay mas lalong maghihirap ang taong bayan sapagkat inalisan mo ng trabaho. Makatarungan po ang negosasyon, makatarungan po ang agreement ng gobyerno ng Pilipinas na MILF. Yan po ang sinabi ni Pinoy, na ang BBL ay pinanday po para walang maiwanan. Maraming salamat.
Ito yung pang-apat na tanong. For example, if we are not member of the MILF and we are qualified to apply to the PNP government on the Bangsamoro, ang ibig niyang sabihin natin dito is yung Bangsamoro Police, there is opportunity ba na maaari silang magkaroon ng roles to join us sa PNP of the Bangsamoro? I think, klaro yung tanong. Sige, yun yung tanong. Kung hindi po sila member ng MILF, maaari pa silang sumali sa Bangsamoro Police or PNP of the Bangsamoro. Iwanagin po natin under the Bangsamoro Basic Law, yung sinabi dyan, ang Bangsamoro Police are for MILF. Wala po kayo makikita sa Bangsamoro Basic Law na sinasabi niya, ang Bangsamoro Police ay para sa MILF. Ang nasabi po sa Bangsamoro Basic Law, the Bangsamoro Police shall be civilian in character, regional in scope, efficient, effective in law enforcement, free from partisan conflicts. Pero nalagay po sa Article 11, Section 12, ang Bangsamoro Parliament po is authorized to enact laws that would govern the Bangsamoro Police within the limits of Bangsamoro Basic Law. Ano din sabihin yan? Kanina po, ang tinatanong po ay qualifications. So doon po may papalog yung tinatanong na qualification. Ang Bangsamoro Parliament po, ang siyaba po magdidetalye ng mga specificong qualifications. Edad, angkad, ang insignia. So, doon po sa Bangsamoro Parliament ang maglalagay ng mga particular who are qualified, who are disqualified. But one thing, ang general na sinabi doon must be also professional. Professional, civilian character, effective and efficient. Hindi po sinabi doon na ang Bangsamoro Police kailan. At ang discussion, totoo po na ang even yung Bangsamoro na ipapalit sa ARMM, ay hindi rin ito exclusive para sa MILF, lalong-lalo sa bureaucracy. Aming sinabi ni Prof, ang karamihan sa MILF competence, without giving them, dahil talagang ang laki ng sakripisyo niya, only God can compensate the sacrifices of the combatants. Pero, pagdating sa bureaucracy, hindi siya practical na nilalagay mo, ay yung, hindi yun naman pinag-aralan. Ang mga combatants, pinag-aralan nila, how to make war. Wala pong dapat nakatakot yung mga employees natin dahil sa abolition naman, 3 ang options para sa mga empleyado. Una, ma-absorb din sila. Pangalawa, you will be separated from service. Pangatlo, pwede din sila. The government itself, the Bangsamoro Police would be inclusive for all. Para po sa lahat. At yung ini-envision po natin na Bangsamoro Police, yung sa po kasi siyang magandang dito yung sinasabi, it will reflect doon sa life doon sa mga tao, sa komunidad. Kasi ngayon, police po ba yung police na ka-uniforme, nagdalang balik? Siyempre, di ba minsan tayo, lalo na yung ating mga farmers, pag nakakakita ng police, kaagad-agad sa isip yan, magbubulin, di ba nagkakaroon ng trauma sa mga tao pag nakakita ng police. Ang police na ito po ay civilian yung character at alam niya anong kultura ng mga tao sa loob ng Bangsamoro. So, ito po yung mga modification later on na gagawin ng transition authority at ng future Bangsamoro panel. Ano ba talaga yung policing na gusto ng mga tao sa loob ng Bangsamoro? So, yun po yung isa doon sa magandang yung vision na ano yung character ng isang police na gusto dito o ng mga tao. Ngayon po, yung ating independent commission on policing po ay gawa ng pag-aaral, study and recommendation at ibinigay mo po ito doon sa transition commission para doon sa mga recommendations ano ba talaga yung ng magiging police ng mga tao sa loob ng Bangsamoro na talagang magre-reflect talaga doon sa buhay ng mga tao at effectively po na magawa niya po yung policing, yung pagpapanatili ng kapayapaan sa Bangsamoro. Ang hirap po kasi ng police kapag unang-una hindi taga doon. Pangalawa, hindi niya alam ang kultura ng mga tao. Yung pakikisalamuha mo sa mga tao, siyempre matatapos yun. Tapos yung kanyang sensitivity sa kultura ng bawat isa. Sa kababaihan, hindi mo pwedeng
pumihin ka agad o pumihin ka agad. So, meron mga pinaaral dito yung mga kultura at yung mga mechanism, traditional mechanism na sariling atin na talaga. So, ito po yung jurisdiction ng Bangsamoro Police na mag-reflect talaga dun sa life ng mga tao para ito po ay magiging effective. At yung mga tao ay susunod sa kanila at yung enforcer dito ay may accountability siya over dun sa mga tao sa Bangsamoro at siyempre po sa pamahalaan sa Bangsamoro government. So yun po yung prinsipyo na gumagawa ko. Ano po ba yung Bangsamoro Police na gusto ng mga tao? Tanong ko na lang po, sir, dito. Ilang percentage po ng boto na kailangan na masakop siya sa yun lang po. Ang nakalagay po kasi sa ating basic law po, yung Cotabato City po, the majority po ay nag-decide na. Tapos na po. Kahit halimbawa po ang barangay 37, nag-know kayo dito, kayo lang naman yung minority kayo. Sa buong Cotabato City po, 60 days po yung pagbilang. Kaya pasok po yung Cotabato City. Sa mga probinsya po, or Mindanao, halimbawa yung munisipyo ng South Coast ayaw kasama. Na meron pang 23 municipality na sumama. Pasok po, kasama larga, pati South Coast po. Sa Basilan o Tawi-Tawi. So sa city, per city po yung pag-alok. Ang tanong ko ni Kagawad ay yung recording, paano natin bibilangin kung masasali ko o hindi. Kung na sinabi ni ma'am, halimbawa sa Cotabato City, majority. Kung yes ang majority, edi pasok ang Cotabato. Siguro naman sa ibang area, tulad nung 39 barangays sa North Cotabato na bumoto ng yes ng 2001 election, ang bilangan po doon ay per barangay. Bawa isang barangay, yung Barangay Bulyok sa Pagalungan. Nanalo niya sa Barangay Bulok, pasok siya. Doon naman sa anim na munisipyo sa Lanao del Norte, Baloy, Monay, Bulungan, Panta, Taguluan, and Angkal. Ang bilangan po rin doon ay per municipality. Pag majority sa municipality na sila, yes, pasok po sila. Doon naman sa mga contiguous areas, contiguous po yung malapit. Malapit siya. Paano po ang sistema dun sa mga malapit na areas sa Bangsamoro for territories? Pwede pong mag-issue ng resolution ang LGU. Halimbawa lamang po ito, halimbawa, Gawayan ay contiguous. Malapit talaga sa Sultan Kudarat na parte ng Maguindanao, parte ng ARMM. Halimbawa na pagkasunduan ng mga tao doon na gusto nang sumali, yung Gawayan, dalawa option nila. Una, yung magpapasa ng resolution ng LGU. Ang nagpapasa ng resolution, siyempre yung sa Guriang Bayan. 2 months before the plebiscite. Yung po silang sumali ngayon. Yun naman sa mga barangay, ganun din, na kailangan din nila ng at least 10% of the registered voters in the geographic area. So, kung gusto nilang sumali, mag-petition doon, at least 10% ng registered voters ng barangay na yun, 2 months before the plebiscite para sa inclusion. At ang mutuan din po, ang natin po ay majority. Always consent of the government. Yung kagustuhan ng mga nagsasagutan ng paliwan. So, majority pa rin. Na-resolve na lang. Sige, maraming salamat. Tinig ng Kapayapaan. Ayan, at ang napakinggan po natin ay yung mga naging kaganapan o ginawa ng Unifil Women sa kanilang Community Dialogue Forum kasama ang DANG. Yun ay sa Art 7 kung tama ba? Kasama ang May. At nakikita natin na sa mga nangyayari ngayon, kadalasan mas maraming gaganap ng mga consultation at mga forum para ipaintindi nga itong nilalaman ng draft Bangsamoro Basic Law na naipasa na sa Congress. Dahil sa ngayon, ito ay isang public document na pwede nang mabasa ng mga kahit sinong mamamayan dito sa Mindanao o maging hindi mamamayan ng Mindanao, pwedeng mabasa ito, ma-access. Actually, ma-access ito kasamang DANG sa kung hindi ako nagkakamali, sa website ng OPAP. At pwedeng i-download ito. Makikita rin yan kasamang may sa website ng MILF sa luaran.com. At
ang kagandahan kasi dito, hindi kasi, kahit sabihin pa nating public document na itong draft BBL, may mga terminolohiya pa rin kasi talagang mahirap intindihin. Lalo na sa mga, lalo na sa atin, mga normal na mga citizens, hindi tayo abogado, so yung mga mahihirap na terminolohiya doon, kahit na nababasa natin yung draft, hirap pa rin tayong intindihin kung ano bang ibig sabihin nun. Kasi yun na nga, hindi tayo lawyer. So tama lang talaga na ang tamang tao talaga yung nagsasalita para paintindi sa atin kung ano ba itong BBL na ito. Yung laman mismo. Nilalaman mismo at hindi lang basta sabi-sabi ng kung sino na ito yung laman, kung hindi galing mismo sa BTC at sa mga autoridad na dapat magsabi. Yes. At yung may talagang knowledge dito sa draft na may paliwanag sa community. Kasi para sa akin kasamang kahit na sabihin natin information drive campaign na ginagawa ng mga CSO, pero base naman sa akin, sa palagay ko at sa aking opinion, mas maganda pa rin talaga yung focus group discussion, yung kumaga paharap-harapan na nagkakaroon ng tanungan. Kasi kahit na magdi-distribute pa minsan, kahit magdi-distribute ka pa nung draft BBL, dahil nga sa bigat ng mga nilalaman yan at terminolohiya na yan, hindi pa rin talaga ganun ka klaro. At madalas yung mga minsan naman, yung mga binimigay, yung iba binabasa, at yung ibang hindi nga maintindihan kung nung nilalaman, mas minamabuti na lang na inilagay na lang sa tabi. Kaya mas maganda pa rin talaga na one-on-one or harap-harapan na tanungan. Makapagtanungan. At saka yung mga misinterpretation kasi nang nakasulat doon sa draft BBL, pwede ding mangyari yun sa mga pwedeng bumasa. At least yung mga hindi masyadong naintindihan, pwedeng mabigyang linaw na harap-harapang matanong mo doon sa mga nauukulan na may alam na makapag-explain talaga nito. Katulad nga nung nangyari sa ginawang community forum ng UNIFIL, doon na naipaliwanag ng mga otoridad na kung ano ba yung nilalaman. Katulad nga nung tanong nila na kami bang taga-armed workers? Pagka ba andyan na yung ang government ng Bangsamoro, kami ba'y automatic na mawawala o ano ba? Di ba doon sa explanation, hindi naman agad-agad. May yan. Kumbaga paunti-unti. May proseso. May proseso yan. At maganda rin yung isang katanungan ng isang Christian citizen doon kasamang Dang na yun nga yung kanyang tanong na paano ba yung justice system? Kasi i-apply yung Sharia. Pero naipaliwanag naman nung kasama mga BTC members na yun nga, hindi susundin ng Kristiyano yung Sharia justice system kasi para lang yun sa ating mga kapatid na Muslim. Pag sinabi mo ngang Sharia kasamang may, from Sharia mismo is kung ano yung sumusunod sa Islam. Yes. At sinabi din nung ating kasama, ating membro sa BTC na yung mga local courts natin, hindi yun mawawala. At yung proseso doon, ganun pa rin naman. At saka dun sa IP, kung meron silang sariling justice system, yun pa rin yung susundin sa kanila. Yung mga traditional nila na justice system. Ayan. So sa punto pong ito, magbabalik po ang Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan, makalipas po ang ilang paalaala. Kaya natin to! Tag-ulan na naman. Ang aming bahay madalas pa namang binabaha. Dapat handa ka. Ha? Paano? Magtabi ng flashlight at portable radio na bago ang baterya. Maglaan ng stock ng pagkain, inuming tubig, gaas, baterya, at first aid supplies. Ganun ba? Paano kung binabaha na kami? Isara po ninyo ang kuryente, kalande gas, at gripo ng tubig sa bahay. Huwag gumamit ng electrical equipment at siguraduhin hindi maaabot ng baha ang mga muebles at appliances. Huwag na rin pong gamitin ang gas o electrical equipment na nalubog na sa tubig. Nako, butit nalaman ko. At Nay, tandaan po iwasang pumunta sa mga lugar na maaring magkaroon ng landslide at huwag makipagsapalarang tumawid sa mga ilog na malakas ang agos. Kung may cellphone o telepono, panatilihin po itong bukas. Gagawin ko yan para manatili kaming ligtas ng pamilya ko. Opo! At kapag sobrang tumaas na ang tubig, tumawag na po ng saklolo at magtungo sa pinakamalapit na evacuation center. Kaya natin to! Bangsamoro
Ngayon, tinig ng kapayapaan. Ayan, at nagbabalik po ang ating programang Bangsamoro ngayon na Tinig ng Kapayapaan. Oras po natin ngayon ay 8:29 na ng gabi. Ayan. Ayan, sana po ay nakatulong ang ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, para mas maunawaan natin ng mabuti ang mga updates at iba pang activities na may kinalaman sa pag-usad ng peace process na nangyayari sa pagitan ng gobyerno at ng Pilipinas at ng MILF kasamang May. At sa puntong ito, kasamang babasahin natin yung ating mga reminders, para po sa lahat ng miyembro ng Kumunet, bukas po araw ng Biyernes, Friday, October 3, 2014, ay magkakaroon po tayo ng editorial meeting dyan po sa aming opisina sa Forum ZFD, sa loob po yan ng NDU compound, yung NDU school. At isa pong paalaala, ngayong Sabado po ay official launching ng TGIC o yung Transitional Justice and Reconciliation Commission. 9 a.m. po ito na mangyayari sa Al-Noor Hotel sa Jehan Hall kasamang dang. At bago magtapos kasamang May, gusto ko lang batiin yung mga ating tagapakinig dyan sa Pagalungan, ang aking mahal na ina, at dyan sa Piggawayan, yan, madalas yan sila nakikinig sa atin kasamang May. At dito po nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan, mga taga-subaybay, mga ka-network, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa amin. Ang programang ito ay para po sa inyo, hangad po namin ay makapagbigay kami ng wastong kaalaman sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga miyembro ng Kumunet sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakikibahagi para sa katitibay ng ating programa. Sa lahat po, sa ngalan po lang lahat na iba't ibang miyembro na binubuo ng Kumunet, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Katuntaya Foundation Incorporated, Moro Women and Development and Cultural Center, United Youth of Philippines Women, United Youth for Peace and Development, ang iWatch, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission, at ang Mindanao Action for Peace and Development, at sa suporta po ng GIC at Forum ZFD, at sa aming nakaagapay sa technical side si Ginoong Istorbo kasama si Bobet Di Maukom. Ako po si May Pagko. Ako naman po si Dang Akat. Ito po ang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan niyo po kami sa susunod na Huwebes dito pa rin sa DXMS Radio Bida. Mapya magabi sa Lacanangon, mayapang gabi, Fiyo Kulungonon, magandang gabi sa inyong lahat. Assalamualaikum. Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radio Bida 882 sa inyong mga pihitan.